this so it will No, I'm saying it tomato. won't burn. What's the green one? So nilalagay in this side. Sino ang may mga asawang afam dyan? Sino ang nakakarilit na kahit na nilutuan mo ng masarap ang mga anak mo at ang asawa mo, maghahanap ka pa rin ng binagoongan? Yung bang magkakamay ka? Yan po ay alamang, tapos kamatis, tapos ito naman ay mint. Tapos may rice po tayo dyan. Rice na may vermicelli. Tapos may prinitong talong. Tapos magkakamay po tayo. Ay naku po. Ang sarap. Mas masarap pa yan kahit na anong niluto mong masarap para sa mga anak mo. Thumbs up tayo at tayo'y magkakamay na. One eternity later. Gagawa na naman tayo ng ibang putahe gamit ang dahon ng grapes. Last time, minced meat at rice. Ngayon naman po ay vegetables. Ito yung rice, tomato, parsley, hummus, tapos ano pa. Basta pinagrambo-rambol na vegetables. Yan na po, nakabalot na tayo ng ilang piraso. So mag-start na tayo sa pagbabalot. Alam nyo, kahit nakapikit lang ako, kayang-kaya kong magbalot. Sanay na ako dahil palagi akong gumagawa nito guys. So yun na nga, last week, nagpunta tayo sa liblib na kabundukan para kumuha ng dahon ng grapes. Sanay na sanay akong gumawa ng ganito, kaya kahit nakapikit ako, bingo, kayang-kaya ko. Yeah. What's that supposed to be? No, I'm just putting it like this so it will. No, I'm saying it tomato. won't burn. What's the green one? So nilalagay na natin sa kasirola. Dapat maganda ang pagkahilera para pag itinaob natin siya, maganda siyang tignan. Okay, done. Yan na po siya. And then ilagay natin ito. Yung tubig sakto lang, ganyan oh. Ayan. Ganyan lang karami yung tubig. Okay. Ang chismosang Lucky. May marites dito. Ayan si Lucky. May marites. At kami nagkukwentuhan dito. At nakisawsaw si Lucky dyan. Kanina nandito sa aming gitna. May narinig siya sa labas. Ayan siya oh. Lucky. Lucky. Oh, may tao sa labas pala. Ayun. I-marinate natin ito dahil sabi ng panganay natin darating daw siya from the city. So, para maging ready na pang barbecue, i-marinate natin. In case na dumating siya, mayroon na siyang nakahandang pagkain. Hindi naman sure na darating siya. Pero in case lang na dumating siya, at least merong pagkain na maihahanda para sa kanya dahil mahaba pa ang biyahe from the city. I-marinate natin ng templang Pilipino, yung may soy sauce ba, dahil gustong gusto niya. Tinatanggalan po natin ng buto para masipsip yung pang marinate na ilalagay natin. Later. Bigay ng kapitbahay.
Want? Do you want? Opo, nandito po tayo sa sementeryo. Ano nga ba ang sadya natin dito, guys? Kami po ay nagbabalak bumili ng 1, 2, 3 dipang lupain para magpatayo po ang family ni Mr. ng sarili naming bahay, sarili naming sementeryo. So, hindi lang po pag tayo'y mga bata, inihahanda yung ating kinabukasan. Pag tayo'y tumanda, dapat din nating isipin kung saan tayo magwawakas. So, yun na nga. Yung place na yan ang napili namin. So, nag-usap-usap ang family ni Mr. na bumili kami ng sarili namin. Yung mga nakikita nyo dyan, guys, parang mga bahay-bahay, di ho ba? Yan po ay puntod na malalaki. Family. Ang isang bahay na ganyan ay isang pamilya. Meron namang sariling puntod or family sementeryo ang aking mga biyanan. Pero dahil tatatlo lang yon, bali yung tatlong yon ay masikip na. So gagawa po kami daw ng sarili namin para sa aming wakas. So, ano nga ba ang dahilan kung bakit kami gagawa, guys? Dahil minsan, bumisita kami sa biyanan ko. At kung nakikita nyo, sorry po sa mga kumakain, kung nakikita nyo, guys, yan si Jessie at yung pamangkin ni Habi. Tapos, napag-alaman namin, guys, na dyan lang tinatapon ang buto-buto ng mga namatay. So, sa may likod ni Jessie, dyan po, bali yan ang puntod ng aking mga biyanan. So, ang ibig sabihin is that tinatanggal yung buto-buto at tinatapon dyan. So, ayaw naming mangyari na pag kami ay namatay, ay basta na lang itatapon yung aming mga buto dyan. So, nag-usap-usap sila na kami gagawa ng sarili namin para at least yung aming mga buto-buto ay hindi na basta itatapon sa kung saan. Kung nakikita nyo si Jessie dyan, emotional siya, guys. Taken 2023 po ito. Emotional siya at iyak siya ng iyak.